Hello everyone! Samahan niyo ako sa araw na to. Tayo ay magluluto ng tambo na mayroong halong alimango. Ang alimango na ito ay fresh from the sea. So ito yung ating ulam for this day. So huwag natin patagalin pa. Let's watch this video. Please click subscribe and click the bell button for more videos. Ayun na nga guys, samahan nyo akong manguha ng tambo ng kawayan. At ito ay may dala akong basket na aking paglalagyan ng ating mga nakuhang tambo. Bago tayo magpatuloy, hayaan nyo munang i-shoutout natin si Sir Paulo Abaling, Joshua De La Cruz, and Mark Saijan Bilolo. For more shoutouts, please leave your comment down below. Ayun na nga guys, tara samahan nyo akong manguha ng tambo kung tawagin dito sa amin. Ngayong panahon ng habagat o tag-ulan ay season ng tambo ng kawayan. Dito sa probinsya, ito ay isa sa aming inuulam. Pagkakuha mo sa puno, kailangang tanggalin agad ang balat nito dahil ito ay makati, saka mo ilagay sa basket. Pagkatapos linisin, ito ay putol-putulin ng tig-kalahating dangkal, saka natin ito slice ng pahabang maliliit. Ganito ang pag-slice ng tambo, i-slice natin ito ng pahaba at ilagay sa palanggana. Ganito ang magiging itsura nito kapag na-slice na natin. Ayan guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito na yung ating kinuha kaninang tambo sa kawayan. Ito yon. So, hiniwa-iwan natin para siyang spaghetti. So, yung mapapansin niyo. So, ang ating gagawin dito ay papakulo natin ito ng 15 to 20 minutes para siya ay matanggal ang kanyang pait. Kasi ito ay kawayan. So, may kakaibang lasa ito kung hindi mo siya pakuluan. Then, ito yung ating nyug na panggata. Datong piraso yan. So, magata to. Then, ito yung ating pinaka pampalasa, yung crabs. Ano yan? Mga buhay pa yan. So, ito ay fresh sa galing sa bakawan. Then, para sa mga seasoning, kailangan nating haluan ng bawang. Ito, bawang. So, yan. Then, ito naman yung mga sibuyas nating pampalasa. Paminta, kasama dyan. Then, seasoning. Then, kailangan din itong lagyan din ng luya o kaya ginger. Yan. So, para mas malasa at saka may pagka-spicy ang kanyang lasa. Yung luya, then ito yung sibuyas. Ito naman yung bawang. Malinis na ito na. Ang kinayod na nyug o yung ating panggata ay kinakailangan nating lagyan ng 2 tasang mainit na tubig para mas madali itong pigain. 2 baso na ang tambo, pagkatapos lagain upang matanggal ang pait nito, kailangan nating i-drain at pigain muli. Ganon din ang kinayod na nyug upang maglabas ang gata nito na siyang ihalo natin sa ating ginataang tambo with alimango.
Init na yung ating kaldero na inilagay. So, lagay natin siya ng mantika. And then, nilagay na natin itong ating sibuyas. Haluin din itong ating bawang. Pagkatapos igisa ang ginayat-gayat na sibuyas, bawang at luya, hintayin natin ito na maging kulay brown or maging golden brown. Saka natin ihalo ang alimango upang igisa. Then hintayin natin ito ng 5 to 10 minutes. Saka naman natin ihalo yung ating ginayat-gayat na tambo ng kawayan. Ito, sabaw niya. Lagyan natin siya ng asin. Siyempre, asin. Bukas natin kundi. Kadaming masyado. And then, itong ating magic sarap. Seasoning. And then, ito yung ating paminta. Pamintang durog. Ilalagay natin siya, ihalo na natin dito sa ating ginisang crabs o alimango ba, Tagalog. Ubos na lang. Yun. Yan. Again, hahaluin natin. Yun. Tapos ito estimated time natin na maluto to. I think siguro mga 20 minutes pa rin, 20 minutes to 30 minutes ganun. Kasi antay natin itong matuyo pa yung gata. So ayun. A few inches later. Ayan guys, so natapos na namin lutuin yung ginataang tambo na mayroong halong alimango. So ito na siya, ito na yun. Ayan, so ngayon titikman natin kung masarap ba yung lasa ng aming ginawa or hindi. So ako muna ang kakain ngayon, then so ako mga kasama ngayon. Okay, so let's begin. Ayan. Ito na yung mga alimango natin.